Good evening mga ka-share. So ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang ating interactive game na My Mystery Box game. Yung Keep It or Give It na ipinost ko na po sa ating page. Nang nagtanong kung paano ko ba yun ginawa, paano ko na-edit yun. So, disclaimer lang po, hindi po ako ang gumawa ng template na yun. Kinuha ko lang yun, or nakuha ko yun sa kasamahan natin sa DepEd. So, i-share ko lang din kung paano ko yun nagamit. So, tingnan natin. So, open natin muna ang ating PowerPoint. So, ang Mystery Box game, Keep It or Give It, ay isa sa mga napakasayang interactive game para sa ating mga bata para sila ay ganahan na mag-participate sa ating review, sa ating group activity, or saan mo ba yun gagamitin. So, My Mystery Box game, Keep It or Give It. So, yan, paano siya laruin? Panggatin sa dalawang pangkat at pumili ka ng letra. So, ang ginawa ko ay nagbato-bato pick ang aking bawat representative ng aking bawat pangkat. So, yung mananalo sa bato-bato pick ay siyang mamili ng letra ng kahon at siya ang sasagot. Kapag tamang kanyang sagot ay may 5 puntos at mali naman ay walang puntos. Pero, kahit mali siya or tama, siyang magdedesisyon kung keep the box or give the box sa ibang pangkat or sa kanilang kalaban. So, mag-ingat sa pagpili. So, maaaring madagdagan ang puntos o mababawasan. So, halimbawa, kapag tama naman ang sagot mo, tapos yung napili mong box ay merong hindi maganda yung puntos or minus, hindi talaga siya maganda. So, kung ikaw naman na hindi nakasagot sa tanong, may chance kang makakuha ng puntos or mas malaki pa sa 5 puntos. So, ganito. So, meron tayo dito A hanggang X na kahon. So, we have 24 letters na kahon. So, dahil 24 lamang ay para pantay ang mga box natin. Nawan ko ito ng 24 din na questions. Okay, halimbawa, ang pinili ng bata ay letter C. So, i-click natin ang letter C. So, ayan, lalabas ang tanong. And then, isa-isang maglalabasan ang choices. Tapos, okay, lalabas ang tamang sagot. Pagkatapos niyan, iikot siya, tapos may tanong na keep the box or give the box. So, dito na magdidesisyon ang bata kung ikikip ba niya para sa kanilang grupo or ibibigay niya sa kabilang grupo. So, tingnan natin. Okay, so merong plus 10. Kung ikikip niya, may plus additional 10 sila. Kung ibibigay naman, ang kabilang grupo ang merong puntos. So, ganito yan. So, paano ko ito inedit? So, sa unang slide, sa 1, 2, 3, okay, 1, 2, 3, 4, 5, isa hanggang 5 box, ay dapat hindi mo siya gagalawin. Kung ikaw ay familiar na sa hyperlink, ay ang bawat box ay naka-hyperlink kasi siya sa bawat slide na na-assign sa kanya. So, wag mo yang gagalawin kasi naka-hyperlink na lahat. So, halimbawa sa ika-6 na slide, dito sa ika-6 na slide hanggang sa ika-77 na slide, dyan lamang na mga slides ka pwedeng makapag-edit. So, halimbawa, itong slide 6, so bakit mahalaga ang pagsusuri? Pwede mong i-edit yan ang tanong. So, ano ang ating pambansang dahon? O, ayan, at bibigyan
lagyan mo din, i-edit mo din yung choices A, B, C, at D, at ilalagay mo din dito ang tamang sagot. At pwede mo ring ma-edit ang puntos. So, sa akin, ginawa ko lang hanggang 20 ang pinakamataas na additional point at ang minus naman ay 20 din. So, pwede mo yang palitan hanggang 1, 2, 3, 4, 5, depende na po yan sa inyo. So, ikaw na po ang bahala. So, sa mga hindi din familiar sa hyperlink, ito po siya. So, ganito po. Papakita ko sa inyo. So, halimbawa, ang letter A, i-click mo lang yan, pa right side, ganyan. Tapos, edit link. Makikita mo kung anong slide siya direct. So, madadirect siya sa slide number 6. Ito po. Kasi dyan siya nilagay. Yan. Yung letter B naman, ating i-right click, makikita natin na naka-hyperlink siya sa slide number 9. So, ganyan lamang po kadali ang pag-hyperlink. So, yun lamang at enjoy. Happy teaching! Follow for more!